Mga ka-Republic, inalmahan ni Maverick Ahanmisi ang isa na namang fake news tungkol sa kanya at sa Barangay Ginebra. Hindi siguro titigil ang mga ganitong vlogger hanggat hindi nadidimanda. Ngayong All Filipino Conference ay inaasahang magiging malaki ang papel ng Phil Nigerian Guard sa kampanya ng Gin Kings. Naging limitado man ang kanyang minuto nitong nakaraang conference, itinanggi ni Maverick ang balibalitang nagre-request siya ng trade. Masaya umano siya sa kanyang current team at walang katotohanan ang pinakakalat ng ibang vlogger na ayaw na niya sa Barangay Ginebra. Samantala, posibleng makagawa si RJ Abarientos ng pambihirang record bilang basketball player. Kung papalarin, maaari siyang manalo ng Rookie of the Year Award sa pangalawang pagkakataon, depende sa kung gaano kalalim ang magiging kampanya ng Ginebra ngayong All Filipino Conference. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, isa si Maverick Ahanmisi sa naging paboritong trade asset ng mga vlogger na nagtitrade ng mga player kahit walang anunsyo ang mga kupunan. Kesyo wala raw naging kontribusyon si Maverick sa nakaraang kampanya ng mga mag-aalak. Kesyo hindi na raw nakapag-champion ang Ginebra mula nang dumating si Ahanmisi. Nanggaling sa iba't ibang social media platform ang ganitong mga komento na ginatungan ng ibang vlogger upang isipan ng trade ang Phil Nigerian Guard na ipapalit daw si ganitong player mula sa team na naisipan nilang kuhanan ng manlalaro. Na para bang ganun kadali ang mag-trade ng player, nangangailangan niya ng approval ng PBA committee at ng consent mula sa dalawang kupunan. Upang katungan ang chismis na gusto na ni Maverick na magpa-trade, isang FB page ang nagpalutang ng isa pang chismis na hindi raw uma-attend si Ahanmisi ng Ginebra team practice. Gustong palabasin ng naturang FB page na may problema talaga sa pagitan ni Maverick at ng kanyang mother team. Inalmahan ito ni Maverick Ahanmisi. Walang katotohanan ang ipinost ng FB page na Basketball PH na di umano'y hindi nagpapakita si Maverick sa team practice ng Ginebra. That's news to me, sabi pa ng Phil Nigerian Guard. Nagland daw siya dito sa Maynila umaga ng April 14 just in time sa pagsisimula ng Ginebra team practice. May mga tao raw talaga na naghahanap ng chismis upang magkaroon lang ng mapag-uusapan. Madalas ko na ring makita ang FB page na ito. Nakadalas ay puro pambaba sa Ginebra ang topic. Obviously ay Ginebra hater ang admin ng page na ito. Pero gustong-gustong mag-post ng any topic about Ginebra dahil nakakakuha ng views. Okay lang sana na mag-post siya ng topic about Ginebra pero yung totoo lang sana. Sabi nga ng maraming netizens, ang esports daw ay napasukan na rin ng fake news, tulad na rin daw ng politika. Anyway, may mga vlogger na nadimanda na dahil sa fake news at siguro dapat ding may mga esports vlogger na madimanda sa pagkukontent ng mga kwentong hindi naman totoo. At dito naman tayo sa isa pa nating kahalong update. Ngayong PBA Season 49 ay posibleng makagawa si RJ Abarientos ng isang achievement na hindi pa nagawa ng mga player na mas nauna sa kanya. At yun ay ang manalo ng dalawang Rookie of the Year Award. Una nang nanalo ng Rookie of the Year Award si RJ Abarientos nang maglaro siya sa Korean Basketball League noong 2022 hanggang 2023. At ngayong PBA Season 49, malaki ang chance ni RJ na manalo ng Roy Award dahil 2 beses na siyang nakapaglaro sa finals, hindi nga lang nakuha ng Ginebra ang championship. Lalo pang lalakas ang chance niya na maging Rookie of the Year kung muling makakasalta sa finals ang Gin Kings ngayong All Filipino Conference. Sana nga mabigyan ng chance si RJ, pahayag ni Johnny Abarientos, uncle ni RJ. Although namulaklak ng husto ang karir ni Flying A, ay hindi siya nanalong Rookie of the Year. Gaya ni RJ, number 3 pick overall si Johnny Abarientos na naging matibay na haligi ng Alaska Aces at kasama sina Jeffrey Carriazo, Jojo Lastimosa at Bong Hawkins, sinungkit nila ang Grand Slam noong 1996. The same year kung saan siya ang tinanghal na MVP.
Nakadepende pa rin ang chance ni RJ Abarrientos na manalo ng Roy Award sa kung gaano kalalim makakarating ang Ginebra ngayong All-Filipino Conference. Tiyak nasa itaas din ang listahan si Kaylan Chongso ng Rain or Shine. Isa ito sa matitibay na big man ni Coach Yang Yao sa nakaraang dalawang conference at ngayong Philippine Cup magiging malaking basihan ang kanilang magiging performance para mapagdesisyonan kung sino ang mag-uuwi ng Rookie of the Year Award. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Lemlem. Maraming salamat sa suporta. Yes, babawi tayo, hopefully. Sa iyo rin, shoutout, Rodante Sabida. Yes, subukan natin. Baka madali na ngayon. Sa iyo rin, shoutout. Cecilio Tenorio. Yes, blessed Holy Week to all. At sa iyo rin, Edwin Felizardo. Good luck sa team natin ngayong All-Filipino Conference. Sa iyo rin, Joel Levantino. Good luck, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout, Enrico Navarro. Yes, go, go, go. Lahing Ginebra, lahing Jaworski. At sa iyo rin, shout out, Remihiya Tibay. I-trade daw si CTC. At sa iyo rin, Rolando Damiao. Happy watching, idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Julian Serdon. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo, Jose Rodrigo. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.